Hello class, good day. So today ituturo ko sa inyo yung accounting standard setting bodies natin. Sino-sino yung mga gumawa ng accounting standards, anong accounting standards yung nagawa nila. So start muna tayo sa international settings. So sa international, ang tawag sa accounting standard setting bodies nila is tinatawag na IASC or International Accounting Standard Council. Ang ginawa pong accounting standards nito ay tinatawag pong IAS or International Accounting Standard. Then, nung time po na napalitan si IASC, naging IASB po, ang tawag po doon is International Accounting Standards Board or IASB. Ang nagawa po nitong accounting standard ay tinatawag pong IFRS. So, International Financial Reporting Standard. Nung time po ni IASC, nagawa rin po si SIC, Standing Interpretations Committee. So, ang role po nito ni SIC is gumawa po ng international interpretations. So, ito pong international interpretations na 'to ang magsasalba po kay IAS kung sakaling itong IAS or International Accounting Standard is hindi po masagot yung isang accounting issue. Kasi marami pa rin pong, gray area sa accounting na hindi pa rin po naso-solve ng accounting standards na IAS that time. So, kaya ginawa po yung SIC para gumawa ng international interpretations. So, nung napalitan po si IASC, naging IASB, yun din po yung time na napalitan si SIC as IFRIC na po yung tawag, International Financial Reporting Interpretations Committee. Ang purpose or goal naman po talaga nito ni IFRIC ay parehas lang rin po nung time ng SIC pa rin yung tawag. Si IFRIC po ang ginagawa pa rin po niyan, international interpretations. Kung sakaling hindi po masagot ng IAS and IFRS yung isang accounting issue. Okay? So, tapos na po tayo sa international settings. Dito naman po tayo sa Philippine settings. Sa Pilipinas po, may tinatawag po tayong PRC, Professionals Regulations Commission. Ito po yung nag-handle ng lahat ng profession dito sa Pilipinas, maliban po sa pag-aabogado. Dahil lang may hawak sa pag-aabogado ay yung Integrated Bar of the Philippines or Supreme Court. So, si PRC po, ginawa niya po si BOA. Si BOA po, ang role po nito is ma-implement yung RA 9298 or Republic Act 9298, also known as Philippine Accountancy Act of 2004. Ayun po yung batas na nag-govern sa pag-practice ng accountancy dito sa Pilipinas. So, si BOA po, kailangan niya po ng katulong para ma-implement yun. So, nirecommend niya po kay PRC na gumawa ng isang body pa na makakatulong kay BOA. So, si PRC po gumawa po ng ASC. Si ASC ang magiging katulong ni BOA para ma-implement yung RA 9298. Si ASC po, yan po yung Accounting Standard Council. Ah, ang ginagawa niya pong accounting standard, ang tawag po do'n is PAS or Philippine Accounting Standard. Nung time po na napalitan si ASC, naging FRSC, Financial Reporting Standard Council, ayan ulit, Financial Reporting Standard Council. Ang ginagawa na pong accounting standard is tinatawag na PFRS or Philippine Financial Reporting Standard. Then napalitan po si FRSC, naging PFSRSC, Philippine Financials and Sustainability Reporting Standard Council. PFRS pa rin po yung accounting standard na ginagawa. Philippine Financial Reporting Standard. Okay? Nung time po ni ASC, dito po ulit, nagawa po si IC. Si IC po ang gumagawa ng Philippine Interpretations that time. Kung sakaling hindi po masagot sa Philippine Accounting Standard, yung isang accounting issue. Okay? So, nung time po na napalitan si ASC, naging FRSC, napalitan din po si IC that time, naging PIC po.
So, ang ginagawa pa rin naman po is Philippine interpretations na kung sakaling hindi nakalagay sa Philippine, Philippine Accounting Standard and Philippine Financial Reporting Standard yung accounting treatment para sa isang accounting issues, ang makakasagot po is yung PIC through, creation ng Philippine interpretation. Okay, so ayan po. So, kung sakaling hindi rin masagot ng Philippine interpretation yung isang accounting issues, professional judgment na po yung mag-a-apply. So, yung professional judgment po is ibe-base rin siyempre dapat doon sa tinatawag nating conceptual framework. Yun po kasi yung guide para maintindihan yung mga accounting standards kung paano ginagawa. So, siyempre, mas matibay rin yung basis nun kung sakaling walang accounting standards na makasagot doon sa accounting issues. So, yung gagamitin po, yung guide sa paggawa ng accounting standards. So, yun po yung tinatawag na conceptual framework. So, sa susunod na topic natin, sa mga susunod na topic natin, i-discuss ko po sa inyo yung conceptual framework. So, okay na po tayo dito hanggang Philippine interpretation. So, gawin natin simultaneous yung explanation dito. So, si IASC, ang katumbas niya po sa Pilipinas, ASC. Sa international, yung IAS na accounting standard, ang katumbas niya po dito sa Pilipinas, PAS. Okay? International, IAS, Pilipinas, PAS. Yung start lang po ng, yung initial lang po ng acronym, yung ginagamit na or pinapalitan natin para mas mabilis matandaan. So, as you can see dito rin sa baba, IFRS naging PFRS. So, start lang po talaga ng wordings yung naiba. So, dito na po tayo sa part ng FRSC and PFSRSC. Ano po yung pagkakaiba? So, kung mapapansin niyo po, dati 14 lang po yung representatives, including na po dyan yung chairman. So, nung naging, PFSRSC po, naging 15 na po sila, yung representatives. Ang nagbago lang po is nagkaroon ng Insurance Commission representative, okay. So, paliwanag po natin yung isa-isang, mga agency na 'to or representative na 'to. So, una po sa SEC, dito po sa SEC natin nire-register yung mga corporation natin dito sa Pilipinas. Okay. So, eto po 'yun. So, diyan din po pinapasa yung ating mga audited financial statements sa SEC. Then, Board of Accountancy, yun po yung nag-i-implement ng ating RA 9298. So, next si BSP, ito po yung nagha-handle ng mga bangko natin. Siya po yung nagre-regulate. Okay? Siya po yung nagsu-supervise. Then next, Commission on Audit. Then, si Commission of Audit on Audit po, siya yung nag-audit ng mga government agency natin, including po yung ating mga GOCC. So next, si BIR. Si BIR po ang may concern or collect ng ating mga taxes. Okay? Then, syempre, next po natin si Insurance Commission. Si Insurance Commission po, ito po ang nag-handle ng ating mga insurance company. Whether life insurance man yan, property insurance, health insurance, Insurance Commission po. Then next, kung mapapansin nyo po, may tinatawag po tayong FINEX. FINEX po, ibig sabihin po niya, Financial Executives. Major organization po yan ng mga preparers and users and preparers ng financial statements. So, next po is yung PICPA, Philippine Institute of Certified Public Accountant. So, 8 po yung galing sa PICPA. Dalawa po sa public practice, dalawa sa private, dalawa sa academe, and then dalawa rin po sa government. Yung other term po na ginagamit sa PICPA is Accredited National Professional Organization. So, yun lang naman po yung composition natin ng ah, ma ng ating accounting standard setting bodies dito sa Pilipinas.
So, yun lang po yung cover ng ating topic today. Thank you po.